Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang comedy and action movie na pinamagatang Three Idiot Heroes na ipinalabas noong 2023. Nagsisimula ang kwento sa isang liblib na nayon sa Thailand, kung saan makikita ang isang binatang nagngangalang Jaren, anak ng pinuno ng nayon, na naghahanda ng mga binhi ng palay para itanim kasama ang mga taga-nayon. Habang abala sila, biglang dumating ang isang pangkat ng mga tulisan na may balak sakupin ang mga likas na yaman ng nayon. Sa matibay na tapang, humakbang si Jaren upang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Gamit lamang ang isang pares ng itak, matapang niyang idineklara ang digmaan alang-alang sa kanyang mga kababayan. Gayunpaman, dahil sa matinding takot, umalis ang mga taga-nayon at ayaw nilang lumaban. Walang ibang pagpipilian, hinarap ni Jaren ang pinuno ng mga tulisan, si Tiger sa isang laban ng isa laban sa isa. Nang malapit ng matalo si Tiger, sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa, iniutos ni Tiger sa kanyang tenyente na si Kailong na barilin si Jaren. Ngunit sa isang dramatikong pangyayari, nakuha ni Jaren ang inspirasyon ng mga taga-nayon, kaya't nagsama-sama sila at gumawa ng pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas sina Kailong at ang kanyang mga tauhan, ngunit bago sila tumakas, aksidenteng natamaan ni Kailong ng bala si Tiger. Sa huli, nagkaroon lamang ng kaunting pinsala si Jaren, habang si Tiger naman ay nakahandusay at sugatan. Hindi nagtagal, nang malaman ng ama ni Jaren, ang pinuno ng nayon, na ang nakatatandang kapatid ni Tiger ang tunay na pinuno ng mga tulisan, labis siyang nabahali para sa kaligtasan ng kanyang mga kababayan. Dahil dito, pinayuhan niyang lisanin na lamang ng lahat ang nayon, sa takot na bumalik ang mga tulisan upang maghihiganti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit ang isang mayamang maharlika na nagngangalang Nick at nag-alok ng isang kasunduan. Gagamitin niya ang kanyang kayamanan upang protektahan ang nayon, kapalit ng pagpapakasal ni Soy, ang nakababatang kapatid ni Jaren, sa kanya. Kaagad itong tinutulan ni Fang, isang binata na may lihim na pagtingin kay Soy at nangangakong ipagtatanggol siya. Nang mapagtanto nilang may mga makabagong armas ang mga tulisan, iminungkahi naman ng isa pang taga-nayon na si Nak na lumaban gamit din ang parehong uri ng sandata. Si Nak ay may hawak na rifle na ibinigay sa kanya ng isang dating sundalo na naging monghe. Umaasang makakuha pa ng mas maraming sandata, lumapit sina Jaren at ang kanyang mga kasama sa monghe, ngunit ipinaalam nito na mayroon lamang siyang isang rifle at naibigay na niya ito kay Nak. Sa kabila nito, pinayuhan niya silang hanapin ng isang dating kasamahan sa digmaan na nagngangalang Yong, isang bihasang tagagawa ng baril na maaaring gumawa at magbenta ng mga sandata na kailangan nila. Buong determinasyon na naglakbay sina Jaren, Fang, at Nak upang hanapin si Yong. Dumaan sila sa mapanganib na mga daanan, kabilang ang lugar na tinatawag na gubat ng ahas. Habang nakasakay sa kalabaw, maingat nilang tinahak ang landas. Isang beses, biglang natigilan si Jaren at binalaan ang kanyang mga kasama na huwag gumalaw habang may isang makamandag na ahas na gumapang sa kanilang daraanan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, aksidenteng napautot si Jaren, dahilan upang magulat ang ahas at tumalon diretso sa loob ng kanyang pantalon. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Jaren at ang kanyang mga kasama sa isang maliit na baryo, umaasang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanilang patutunguhan. Nakilala nila ang isang batang maaaring gumabay sa kanila, ngunit napatunayang hindi ito mapagkakatiwalaan. Dahil sa inis, nagpa siya ang tatlo na magpatuloy. Gayunpaman, hindi pinalampas ng pinuno ng nayon, si Chun, ang kanilang presensya. Labis siyang nagalit nang makita si Jaren sa kanyang nayon at inisip na may masama silang pakay, kaya't plano niyang patayin sila. Habang tumataas ang tensyon at nagsimula ang mga pagtatalo, isang taga-nayon ang dumating na may masamang balita, ang anak ni Chun na si Banyen ay sinapian ng isang masamang espiritu. Sinamantala ito ni Jaren at nag-alok na tumulong, umaasang mapatunayan ang kanyang mabuting hangarin at makuha ang tiwala ng mga taga-nayon. Si Banyen, ang anak ng pinuno, ay hindi na bago sa ganitong mga pangyayari. Madalas na siyang sinasapian noon, ngunit walang nakakaalam kung anong uri ng demonyo ang bumabagabag sa kanya sa pagkakataong ito. Habang papalapit si Jaren, biglang nagalit si Banyen at nagbantang papatayin ang sinumang lalapit sa kanya. Hindi natakot, nagsimulang umawit si Jaren ng isang nakapapawi at kaaya-ayang himig, at sa gulat ng lahat, kumalma si Banyen, tila napalaya mula sa pagkakahawak ng espiritu. Tiwala sa kanyang tagumpay, iginiit ni Jaren kay Chun na palayain sila ng walang pinsala.
Ngunit habang papalabas sila, muling sinapian ng espiritu si Banyan, at nagliwanag ang kanyang mga mata sa kasamaan. Sa takot, nagsitakbuhan ang mga taga-nayon, iniwan sina Jaren at ang kanyang mga kaibigan na nakulong sa loob ng bahay kasama ang sinapian na dalaga. Sa labis na takot, nakiusap sila para sa awa, ngunit biglang naging kakaiba ang sitwasyon nang magreklamo si Banyan na may makati sa kanyang binti. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Thong ang isang hindi nakasara na bintana at hinikayat ang kanyang mga kaibigan na tumakas doon. Subalit, sa kanilang pagmamadali, hindi sinasadyang nadala ni Jaren si Banyan kasama niya. Sa kabutihang palad, tila nanghina ang kapangyarihan ng espiritu nang ma-expose ito sa sikat ng araw, at sandaling nagbalik ang diwa ni Banyan. Agad siyang itinali ng mga taga-nayon sa isang poste ng kawayan upang hindi na siya muling sapian. Nagpatuloy sa kanyang pagpapanggap bilang isang dalubhasa sa pagpapalayas ng espiritu, inutusan ni Jaren si Chun na ihanda ang mga alay para sa isang ritual at pinayuhan ang lahat na manatili sa loob ng kanilang mga bahay. Pagsapit ng gabi, sa halip na isagawa ang ritual, kinain ni Jaren at ng kanyang mga kaibigan ang mga alay, nagpakasasa sa pagkain. Pagod at busog, napagpasyahan ni Jaren na magpahinga muna sila at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay kinabukasan. Ngunit nang maramdaman ang tawag ng kalikasan, nagpaalam siya upang magbawas, hindi niya alam na mahiwagang humiwalay ang ulo ni Banyan mula sa kanyang katawan. Habang papunta sa banyo, naramdaman ni Jaren na may kakaibang presensya na sumusunod sa kanya. Lumingon siya ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Inisip niyang guni-guni lamang ito, kaya't nagmadali siyang tapusin ang kanyang ginagawa. Pagbalik niya, nadatnan niyang balisa sina Thong at Nak. Nasa harapan nila ang walang ulong katawan ni Banyan, at biglang lumitaw ang kanyang malamultong anyo, nakatitig sa kanila na may nakakatakot na mga mata. Sa matinding takot, dali-daling pumasok ang tatlo sa isang bahay at binarikadahan ang pinto gamit ang anumang kasangkapan na kanilang makita. Ngunit hindi nila alam, nasa loob na ng bahay ang multo. Na-corner sa desperado na sitwasyon, gumawa ng matapang na hakbang si Jaren. Hinawakan niya ang hiwa-hiwalay na lamang loob ni Banyan at kinagat ito, na nagdulot ng matinding sakit sa multo. Sinamantala ni Jaren at ng kanyang mga kaibigan ang pagkakataon para tumakas mula sa bahay, tumatakas sa gabi habang ang mapagiganting espiritu ay humihiyaw sa likuran nila. Samantala, si Tai Pam, ang nakatatandang kapatid ni Tiger, ay nalaman niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid at ibinuhos ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa dalawa sa sarili niyang tauhan. Pagkatapos, tinatakot niya si Kailong, at inutusan siyang dalhin sa kanya ang taong responsable sa pagkamatay ni Tiger. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, agad na nagtungo si Kailong at ang kanyang grupo ng mga tulisan sa nayon ni Jaren. Pagdating nila, hinarap ni Kailong ang mga taga-nayon at inutos na isuko si Jaren, ang pumatay kay Tiger. Nang maunawaan ng mga taga-nayon na nasa panganib sila, isang monghe ang lumapit at nag-alok ng mga agimat na aniyay magbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa anumang sandata. Gayunman, tumugon ang mga tauhan ni Kailong sa pamamagitan ng paghagis ng bomba sa monghe, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Sa ikinagulat ng lahat, lumabas ang monghe na walang galos na nagpatunay sa mga taga-nayon na tunay ngang epektibo ang mga agimat. Dahil dito, nagkaroon sila ng lakas ng loob na lumaban sa mga tulisan, hindi nila alam na palihim na tinitiis ng monghe ang matinding sakit sa kanyang likod. Dahil iisa lang ang baril sa nayon, nagpa siya ang monghe na gumawa ng isang malaking bomba upang itaboy ang mga tulisan. Agad niyang inutusan ng isang taga-nayon na sindihan ang mitsa, ngunit sa isang sandaling pagkalito, ang taga-nayon ay naihagis ang sulo imbes na ang bomba. Sa isang kritikal na sandali, naitulak ni monghe ang bomba papunta sa mga kalaban, na naging sanhi ng isang malaking pagsabog na nagpaalis kina Kailong at sa kanyang mga tauhan. Samantala, matagumpay na nakatakas sina Jaren, Thong, at Nak mula sa nayon ni Chun. Sa kanilang paglalakbay, napadpad sila sa isang grupo ng kalalakihan na abala sa isang transaksyon ng armas. Naging magulo ang kasunduan, at maling inakala ni Jaren na ang nagbebenta ng armas ay ninanakawan. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae na nagngangalang Yuria ang kinidnap ng mga lalaki. Tinitingnan ng kanilang ginagawa, napagtanto ni Jaren at ng kanyang mga kaibigan na si Yuria ay anak ni Yong, ang mismong lalaking kanilang hinahanap. Walang pag-aalinlangan, agad silang kumilos upang iligtas siya. Nang makarating sila sa hideout ng mga kidnapper, mabilis na pinabagsak ni Jaren ang bantay na nagbabantay kay Yuria, kaya't nakapasok sina Thong at Nak upang palayain siya.
Ngunit agad na napagtanto ng mga kidnapper ang nangyayari, at nahanap ni Jiren ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Tinanggap niya ang sunod-sunod na mga tama sa parehong bahagi ng kanyang katawan, na nag-iwan sa kanya ng mga pasa at sugat. Sa kabila nito, nang mailigtas na nila si Yuria, isinama siya ni Jiren at ng kanyang mga kaibigan pabalik sa kanilang nayon upang makaharap ang kanyang ama. Si Yong ay galit na galit nang malaman ang pagkakakidnap sa kanyang anak, ngunit nagbago ang kanyang pakiramdam nang matutunan niyang sila Jiren at ang kanyang mga kaibigan ang nagligtas sa kanya. Bilang pasasalamat, pumayag si Yong na ibenta sa kanila ang kanyang mga ginawang armas sa mababang presyo. Hindi lang iyon, pati na ang mabait na ina ni Yuria ay inalok sila ng isang makapangyarihang kanyan na kayang magwasak ng maraming kalaban sa isang putok. Ngunit nang subukan ni Jiren na makipagnegosyo ng mas mababang presyo sa pamamagitan ng pagbanggit sa monghe, isang matandang kaibigan ni Yong mula sa kanilang kabataan, biglang tumanggi si Yong at ipinakita ang isang personal na galit mula sa nakaraan. Hindi sumuko, lihim na nagdala si Jiren ng isang bag ng pera na kanyang pinaghirapan, na may layuning bilhin ang kanyan. Ngunit nauwi sa wala ang kanyang pagsisikap. Walang pagdadalawang isip na tinanggihan ni Yong ang kanyang alok at galit na pinalabas si Jiren sa silid na nag-iwan sa kanya ng pagkainis at pagkabigo. Sa puntong iyon, napagtanto ni Thong na ang perang dala ni Jiren ay isang regalo mula kay Mick, ang maharlikang nais pakasalan si Soy. Dahil sa pakiramdam ng pagtataksil, agad na inatake ni Thong si Jiren, tinamaan siya sa galit. Ngunit ipinaliwanag ni Jiren na ang desisyon ay kay Soy. Matapos niyang tanggapin ang alok na pagpapakasal kay Mick upang iligtas ang nayon, ginamit niya ang perang ibinigay nito upang bumili ng mga armas. Samantala, hiniling ni Nak kay Yuria na kumbinsihin ang kanyang ama, si Yong, upang tulungan sila. Nang sinubukan ni Yuria na kumbinsihin ang kanyang ama, inilahad ni Yong ang dahilan ng kanyang malalim na galit sa monghe sa kanilang nakaraan. Bilang mga sundalo, ninakaw ng monghe ang lihim na formula ni Yong para sa paggawa ng mga baril, isang pagtataksil na hindi kailanman pinatawad ni Yong. Nang matutunan na hindi kayang magbenta ni Yong ng kahit anuman, naramdaman ni Jiren na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang isaalang-alang ang pagdukot kay Yuria upang pilitin ang kanyang ama. Ngunit mariing tinutulan ito ni Nak na tumayo ng protektado sa tabi ni Yuria upang mapawi ang tensyon. Voluntaryo namang nag-alok si Yuria na tumulong sa kanila. Humanga siya sa kabutihan at tapang ni Nak, at nagsimulang lumago ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Alam ni Yuria kung paano gumawa ng kanyan, na natutunan mula sa kanyang ama, ngunit kailangan niya ng formula para sa materyal na pampasabog. Ibinunyag niya na ang taong may hawak ng kaalaman ukol dito ay walang iba kundi si Chun, ang punong bayan na kanilang nakatagpo kanina. Mabilis na nagmadali ang tatlo pabalik sa baryo ni Chun, ngunit nalaman nila mula sa mga taga-baryo na pumanaw na si Chun ilang oras lamang bago sila dumating. Desperado, nagpa siya silang puntahan ang bahay nito para sa formula, umaasa na baka may natira pa roon. Si Jiren, gayunpaman, ay nag-aalinlangan na bumalik dahil sa takot na muling makatagpo ng galit na kaluluwa ni Banyen. Pinili niyang maghintay sa isang kalapit na bahay, ngunit natupad ang kanyang mga takot nang muling sumulpat si Banyen sa kanyang harapan. Sa isang nakakatakot na pagtatagpo, nagawa ni Jiren na patulugin si Banyen. Nang marinig ang kanyang mga sigaw, dali-daling nagmadali sina Thong at ang iba pa upang puntahan si Jiren. Sa sandaling iyon, napansin ni Yuria ang kakaibang sulat sa likod ni Banyen at sinuri ito ng mabuti. Hindi maunawaan ang mahiwagang teksto, nagpa siya si Jiren na dalhin si Banyen pabalik sa kanilang baryo upang humingi ng tulong sa monghe. Pagbalik nila, nagulat ang mga taga-baryo nang makita nilang walang dala si Jiren at ang kanyang mga kasama. Ipinaliwanag nila na tumanggi si Yong na magbenta ng mga armas nang malaman niyang kasangkot ang monghe sa pagbili ng mga armas. Sa halip, dinala nila si Yuria, na marunong gumawa ng kanyan, at si Banyen, na pinaniniwalaan nilang nasa kanyang likod ang formula para sa materyal na pampasabog. Sa huli, si Banyen ay tinali upang hindi makatakas at ang monghe ay kumilos upang siyasatin ang sulat sa kanyang likod. Nang makita ng monghe ang sulat sa likod ni Banyen, nagulat siya nang iniikot ng babae ang kanyang ulo. Gayunpaman, hindi rin agad naintindihan ng monghe ang sulat at humingi siya ng oras upang pag-aralan ito. Nang lumabas ang lahat mula sa kwarto, si Jiren, na naging hindi komportable sa pag-iingat kay Banyen bilang bihag, ay nagdesisyong kopyahin ang sulat at palayain siya.
Kinabukasan, natagpuan ni Nak si Thong na mahimbing na natutulog at mabilis itong ginigising. Alam niyang labis na nalungkot si Thong tungkol kay Soy. Nagbigay si Nak ng ilang payo, na nagsasabing ipaglaban niya ang babaeng minamahal sa pamamagitan ng kaunting pang-aakit at pagpapalaki ng mga bagay upang makuha ang kanyang paghanga at tiwala. Ngunit si Uriah, na narinig ang kanilang pag-uusap, ay nakaramdam na niloloko lang siya. Iniisip niyang hindi tapat ang nararamdaman ni Nak para sa kanya. Habang nagsisimula ng tumaas ang tensyon, bigla namang inatake ang bayan ng isang armadong grupo ng mga bandido na pinamumunuan ni Tai Pom, ang mapaghiganting nakatatandang kapatid ni Tiger. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy na ipinahayag ni Nak ang kanyang nararamdaman kay Uriah, na ipinagpipilitan ang kanyang tapat at malalim na pagmamahal. Sinabi pa niyang mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay nang wala siya, isang pahayag na sinubukan niya nang may dumating na palaso patungo kay Uriah. Nang hindi nagdalawang isip, iniligtas siya ni Nak, pinatunayan ang kanyang tapat na pagmamahal. Samantala, ang walang tigil na pag-atake ng mga bandido ay nagdulot ng kaguluhan sa bayan. Si Thong, na napansin na nasa panganib si Soy, ay nagmadaling kumilos upang iligtas siya at sa wakas ay inamin ang matagal na niyang nararamdaman para sa kanya. Si Tai Pom, na puno ng galit, ay humiling na ibigay ng mga tao ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Habang lumalala ang sitwasyon, biglang dumating si Jiren na may dalang kanyan na kanilang pinaghirapan. Ang monghe, na desperado upang protektahan ang mga tao sa bayan, ay nagudyok kay Jiren na paputukin ang kanyan. Ngunit nagmalfunction ang kanyan at ang recoil nito ay nagtulak kay Jiren, bumagsak siya at nawalan ng malay. Nang magkamalay si Jiren, natagpuan niya ang baryo na nasa mas malaking kaguluhan, pinasok na sila ng mga bandido. Lumaban ng buong tapang sina Nak at Thong upang protektahan ang mga taga-baryo at itaboy ang mga nanghihimasok. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nagawang talunin ng mga bandido ang karamihan sa mga taga-baryo. Sa sandaling iyon, nagmakaawa ang monghe kay Tai Pom at nagpakumbaba, ngunit hindi siya pinansin. Nilapitan ni Tai Pom ang ama ni Jiren, ang pinuno ng baryo, at nagtanong kung sino ang pumatay sa kanyang kapatid. Nang walang sumagot, idineklara ni Tai Pom na kukunin niya si Soy at ang iba pang mga kababaihan ng baryo bilang kabayaran. Hindi pumayag si Thong at humarap, inaako ang responsibilidad sa pagkamatay ni Tiger. Agad na naghanda si Tai Pom na maghihiganti, ngunit si Jiren, hindi matiis ang hindi pagkakapantay-pantay, nakialam at inihayag ang katotohanan, si Tiger ay aksidenteng napatay ng kanyang sariling lieutenant, si Kailong. Nagalit si Tai Pom sa pagtataksil na ito at hinarap si Kailong, na dati nang nagplano na pabagsakin si Tai Pom para siya na ang mamumuno sa mga bandido. Binaril ni Kailong si Tai Pom ngunit hindi tumama, kaya't mabilis na pinatay siya ni Tai Pom. Nang mamatay si Kailong, inutusan ni Tai Pom ang kanyang mga tauhan na kunin ang lahat ng gamit sa baryo at kidnapin ang mga kababaihan, ngunit bago pa nila maisagawa ang kanyang mga utos, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Ang pagsabog ay gawa ni Yong at ang kanyang mga kaalyado, na dumating upang tulungan ang baryo. Si Yong, na unang tumangging makialam, ay nagbago ng isip at nagpa siya upang tumulong. Ang kanyang atake ay tumama kay Tai Pom ng diretso, nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang dibdib. Ang natirang mga bandido, natakot sa biglang pagbabago ng mga pangyayari, ay tumakas sa takot. Nang kumalma ang sitwasyon at muling naging ligtas ang baryo, lumabas si Mick na nagtatago sa isang kulungan ng manok buong oras, at nilapitan si Soy upang ipagpilitan na tuparin nila ang kanilang kasunduan. Ipinilit niyang pabilisin ang kanilang pagpapakasal, na nagsasabi na magaganap ang seremonya sa gabing iyon at iniimbitahan ang buong baryo na magdiwang. Alam kung gaano kalalim ang pag-aalala ni Thong para kay Soy, iniabot ni Jiren sa kanya ang bag ng pera na natanggap niya mula kay Mick kanina. Hinikayat ni Jiren si Thong na ibalik ang pera kay Mick at gamitin ang pagkakataon upang mag-propose kay Soy. Hindi nagtagal at nakuha ni Thong ang puso ni Soy, at nagbahagi sila ng isang taos-pusong sandali habang niyayakap ang kanilang bagong pag-ibig. Samantala, naging magkasintahan sina Nak at Uriah, at ang kanilang ugnayan ay pinatibay ng mga pagsubok na kanilang hinarap ng magkasama. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Nilapitan ni Banyen si Jiren, na hindi pa nakahanap ng kapareha. Sa kanyang pagtataka, inamin ni Banyen na siya ay nahulog kay Jiren dahil sa kabutihan at malasakit nito. Ibinunyag ni Banyen na iniwan siya ng kanyang ama ng isang huling kahilingan, na maghanap ng lalaki na may partikular na marka ng kapanganakan, dahil siya ang mag-aalis ng masasamang espiritu na nagpapahirap sa kanya.
Bagamat hindi tumugma si Jiren sa mga pamantayan, hindi na mahalaga kay Banyan iyon. Ang kanyang puso ay pinili siya, at determinado siyang maging kasama siya, may marka man o wala. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.